Glacier Lenoir by Maison Alhambra. So, for me, ito yung best alternative for Jean Paul Gaultier Le Mal Le Parfum. So, marami nang lumabas recently na mga clones, mga Middle Eastern clones. Neto, may mga nasubukan na rin akong iba, pero bumabalik ako dito eh. Napansin ko, though hindi ako naniniwala dun sa maceration na sinasabi nila kasi nga dapat macerated na lahat to. Yung isang bote ko na store ng mas matagal dito, hindi agad naubos. Parang mas nagustuhan ko yung scent niya nung tumagal. Mas lumapit siya sa OG. Though, kahit nung unang bukas ko pa lang naman, nung unang bottle ko nito, na-sense ko na kagad, ang lapit niya dito sa OG. Sabi ko, sulit talaga yung presyo. Kasi ang laki ng price difference nila eh. Ito talaga is pang pangharabas, pang estudyante, pang nagtitipid. Kung gusto mo yung gantong DNA kuha niya yung combination ng lavender at ng iris, bandang mid. Kasi yun yung bentahin na ito eh. So si Le Mal Le Parfum, madedetect mo sa kanya yung scent DNA ng OG ng Le Mal. Siguro sa initial spray pa lang madedetect mo na yung similarities, pero gets mo rin agad yung differences. Si Le Mal OG kasi minty vibe siya sa umpisa pa lang eh. Etong si Le Mal Le Parfum, parang mas matured na take nung Le Mal OG. Si Le Mal OG kasi medyo playful yung dating niya, so parang mas pang younger market siya. Okay. So, from the initial spray, magkalapit sila. Yung cardamom na note. Cardamom? Ano ba tawag na? Anyway, makukuha mo agad yung spiciness from the initial spray. After ilang minutes, labas na yung combination, yung perfect combination ng iris saka ng lavender. Yun yung gusto ko dito sa scent profile na itong parehong to. Kasi very aromatic, tapos kinda powdery. Ang medyo weird for me eh, kasi masasabi ko na very manly to, pero kinda powdery floral yung niya, yung mid. Well, hindi naman talaga leaning towards feminine, no? Parang hindi lang ako sanay sa mga nagugustuhan kong pabango na manly, na ganun. So, yun. So, medyo dark yung from mid to dry down. Pagdating ng dry down, lalabas na yung vanilla, yung tonka, yung mixture ng tonka bean saka ng woody notes. So, pag may tonka bean, di ba yun yung nagbibigay ng sweetness lagi. Pero dito kasi, ang nangyari, combination ng tonka bean at ng woody notes, nagkaroon ng depth, parang mas naging richer, hindi lang siya basta matamis. Yung pagiging matamis niya parang ang social, ang sophisticated, tapos sobrang inviting. Yun yung nagbibigay naman sa kanya ng ang tawag dito, nagiging mas pleaser siya eh. Pero actually for me from initial spray to mid to dry down, mas pleaser to. So, opinion ko lang, tsaka personal experience. Bagay siyang gamitin sa formal. Bagay siyang gamitin sa mas malamig na setting. Bagay siyang gamitin sa gabi. Para siyang pabango ng mayaman na lalaking lalaki. Or pwede rin namang lalaking hindi masyadong lalaki. Hindi kasi siya yung sauvage na ragged eh. Yung amoy niya gentlemanly, pero kasi nga may powdery aspect yung scent DNA niya. So parang hindi siya yung sobrang tigas na manly na scent. So combination siya ng warm spicy na opening, tapos floral powdery sa mid. Tapos yung pagdating sa dry down, sweet na creamy na may mix ng woody eh. So, gaano ba siya katagal tumatagal? Longevity wise, ito
Ang oras nga ba? 6 to 8 hours yata. Oo, tama. 6 to 8 hours. LMLP, longer. Projection, better projection pa rin yung OG. So, yun lang yung difference nila. ScentDNA, magkalapit talaga sila. Pero performance, projection, magkalayo. Richer pa rin to. Mas makapal pa rin yung amoy niya. Though, kung nagtitipid ka, unless may iba kang makitang alternative sa market, wala ako ibang ma-recommend. Ito talaga yung nakita ko na pinakamalapit. Kahit ako ginagamit ko to personally. Pero, wala pa kasing mga okasyon ngayon na papagagamitan eh. So, siguro pagdating ng December, okay to pang formal, pang date. Yung tipong manonood ka ng sine, ganun. Tapos may kasama ka. Kasi, di ba, ang gara naman kung manonood ka ng sine tapos yung gamit mong pabango, mga hasivat, mga red tobacco, yung mga malalakas, yung mga matatapang. So, hindi yata okay yun. Ito, manonood kayo na sine, tapos ito yung gamit mo. Sobrang okay yun. Or date night, ganyan. Dinner, okay din. Pwede ba to sa office, sa school? Sa school, siguro pwede, pero para kasi nasa mas mature na side yung scent niya eh. Siguro kung estudyante ka, pwede naman, kaya namang dalhin. Though, kung ako mag-advise, baka mas okay yung Lemal. Yung Lemal na OG, yung color green yung bottle. Kasi parang mas pang bata yun eh. So, kung pang office, okay to. Ano talaga, parang yung datingan niya is ang misteryoso. Yung galingan ng combination ng kulay niya, black tsaka gold, parang bumagay talaga dun sa yung sa scent profile niya. Parang ito yung may imagine mo na dating nung ano eh, na may suot eh pag naamoy mo. Ang misteryoso, ang seryoso. Huwag siguro gagamitin to pang outdoor na setting, lalo kung mainit. Siguro outdoor gabi okay lang. Pero kung outdoor umaga, pangit, hindi ma-enjoy ito. Magiging cloying ba? Hindi, parang ang lagkit eh. Pero pwede nyo subukan kung malamig naman yung panahon. Pero kung under the sun, hindi talaga eh. Kung may activity ka sa labas, tapos maaraw pa, baka wag na to. Yung OG na Lemal, pwede. Or, hindi ko pala nailabas. Meron din kasing Glacier na clone naman nung OG na Lemal. Siguro, subukan kong gawa ng video sa susunod. So, anyway, worth buying ba to? Kung namamahalan ka dito, by the way, ito pala is 200 ml bottle kasi pang decant, so parang mas kailangan talaga na mas malaki yung bote. Medyo pricey ang Jean Paul Gaultier lahat naman. Ito magkano lang, 1,000 pesos. Nasa ganun lang yung price range niya. So kung gusto mo yung ScentDNA, pwede, go ahead, kunin mo to. Ang difference lang talaga nila yung performance. Pero for the price difference, okay na rin eh, mag-respray ka na lang. Kung gusto mong subukan yung kung gusto mo muna ma-test, available sa shop namin, Shopee, Lazada, may Facebook din kami, may Instagram din. Available in the cans. Lagay ko yung link sa comment sa description. Kung nagustuhan mo yung video na to, pa-like and subscribe. Thank you.